O sige, direct to the point. So give me an answer. Anong latest? Latest. Ayun, sa pagpunta ng nila Chamami dito, mga amigo, Ayan. Vlog naman tayo ngayon. So kumusta ka na? Kumusta yung buhay mo ngayong tapos na yung bahay mo, sa wakas natapos na rin yung dream house mo. So masaya na ba? Masaya ka? Yung Sabi nila, di ba ito hindi ko lang kung naniwala ka. Sabi nila, pag nagpagaw ka ng bahay, maganda nagpagaw ka ng bahay, pero after ng bahay, kung ano yung bulsa na yun? Butas ang bulsa. Totoo ba yan? Nangyayari ba sa'yo yan? Based on your experience. Paki-expand naman. Kasi nagpapagawa ng malaking bahay. Tapos sabi nila, bilyonis yan. Tapos pagtapos, after magpagawa ng bahay, butas ang bulsa. Ikaw, based on your experience ng pagpagawa ng bahay, nangyari ba sa'yo ito? Nakaluwag po ako mga amigo kasi sa totoo lang, sa loob ng halos 10 months po na pagkapagawa ng 10 months, 1 year. Mag-1 year. Mag-1 year. August, di ba nag-start? July, August. Sa loob na August, nag-start. 1 year na ngayon. 1 year. Grabe, 1 year binuo yung bahay natin. Tama sabi ni Marvin, 1 year. Tama yung sinabi ni Marvin, ang galing ni Marvin. Isang taon yan. Palakpakan po natin si Marvin, ang galing ng estimate niya kung kailan matatapos. 10 months. Pero kung kontrata yan, baka maabot ng mga 8 months lang, 9 months. Hindi, medyo mas mabilis kasi binabantayan ko talaga. Mas matagal pag kontrata ko, hindi na binabantayan. Sa bagay. Pero nakahinga ako, sa totoo yan, nakahinga po ako ng maluwag mula po nung natapos po tayo magpagawa ng bahay. Actually, may ginagawa pa naman sa bahay natin, pero dahil ginagawa na kay Ate Janet, I think parang hanggang Sabado na lang yung may gagawin. Isang taon na lang naman po yung gumagawa. Babalikan na lang po niya yung mga retouch po. Kasi gusto kong balikan yung mga may nire-retouch. Ayoko na may mga gas, ganoon. Yun. Kaya, sa totoo lang, nakahinga ako ng maayos kasi ng maluwag. Nakahinga ako ng maluwag kasi, bakit? Isipin niyo po mga amigo, almost 1 year po tayo ay nagpapasahod. Ngayon po mga amigo ay nakahinga ako ng maluwag kasi almost 1 year ako nagpapasahod. Grabe po mga amigo yung pasahod natin, hindi nyo kakayanin. Tapos, sobra. Dapat kung mayroon kayo, alimbawa yung bahay nyo papagawan yung mga 5 million, huwag kayo mag-isip ng pagiging 5 million. Dapat may extra pa rin kayo kasi natin alam, yung 5 million approximate pa lang yun. Dapat pala, mayroon ka pa rin pera, no? Depende kung pagkaarawan. Pero kapag syempre kontrata, kung usapan nyo at yun ang pinirmahan mo, yun na yun. Diba? O ang sasabihin ko sa iyo, Kuya Beljo, eto, ikukwento ko sa inyo mga amigo, konting information. Sa pagkapagawa po namin ng bahay, every week ang halos pinapasahod namin ay 100,000 sa dami ng gumagawa. Every week. Imagine mo yun, 100,000. Paano sa isang buwan, di ba? Compute niyo kung gaano kalaki. Sobrang laki po ng pasahod natin kasi po maraming gumagawa. Hindi ko na-imagine mga amigo na ganun pala kalaki yung pinapagawa natin. Kasi po, nang nile-layout yun, ni Ninong at saka ni Marvin, sabi ko, parang liit. Dagdagan pa natin. Ganyan. Tapos sabi nila, dagdagan pa natin ng niyabang bago mag-layout, parang maliit ka ako. Dagdagan pa natin. Ganyan. Tapos, nung natapos po pala mga amigo, hindi ko maisip, napakalaki pala ng pinagawa natin. Naiyak-iyak ka ba? Saan? Dahil sa magastusan. Hindi, kasi God will provide. Yung naipon mo, yung inipon mo sa bangko, yung mga kuha nyo. Hindi ako nagsisisi at saka walang problema sa akin yan. Kasi alam mo kung bakit? Dahil parang lahat naman ng pinaghirapan natin ay napunta doon. Tapos yung nangyari siya, rewarding naman, parang reward sa sarili mo. Oo, reward. Na talagang dream mo talaga na makakapagpagawa ng ganun kalaking bahay, di ba? Dream mo talaga ganun. Oo, pangarap parang yun. natupad na yung pangarap mo. So, fulfilling na yung nangyari sa buhay mo. So, una-una, saan ka nagpapasalamat sa pagpagawa ng bahay mo? Sino dapat pasalamatan mo? Sige. Naging part na pagpagawa ng bahay. Mayroon ka bang inspirasyon? Okay. Mayroon ka bang... Actually, dapat sa house tour natin to sabihin eh. Kasi mas maganda sa house tour natin to sabihin para mas maganda.
para at least pag nag-house tour tayo pwede namang sumama ka or ganyan, tapos may magtatanong sa Tapos amin. yung design, bakit yung nagustuhan mo design? Maraming design, Oo. bakit yung design nakpili mo? The colors. Kasi gusto ko talaga yung, sa totoo lang, gusto ko talaga yung maraming glass. Gusto ko yung maraming salamin. Gusto ko yung parang pagka tumingin ka sa loob, pag sa labas ay open na open. Alam- Kapag binuksan Oo nga pala. yung mga kurtina, mga gano'n. Tapos kasi yung hangin, pasok agad yung pangin, di ba? Gusto ko yun. Oo. At saka yung bahay po na pinagawa natin, yun po talaga yung gusto namin. Take note mga amigo, disclaimer, ayan, sa hindi po nakakaalam, lahat po ng mga doon po sa may bahay, lahat po kami ay nagdesisyon sa mga gagamitin, except po syempre sa mga, like for example, yung mga ibang mga detalye, ako na po ang nagdesisyon noon. Pero like for example sa kwarto ni Belgium, gusto niya ng ganon, di ba? So iba-iba po yan mga amigo. Kaya nga po sabi ko sa inyo ay sobrang papasalamat ko nga po dahil natapos siya. Yun, So, masaya. Sobrang masarap sa pakiramdam kasi parang ito yung pinaghirapan. Kaya po, ang hirap po pala na yung pinaghirapan mong bahay ay ibebenta mo basta-basta, lalo-lalo na. Mahirap. Kasi, Lalo kung nakita mo yung dugot pawis mo, alam, yung paghahanap ng pera, oo, yung hindi paghahanap ng pera Belgium, meron naman pondo doon. Meron pa doon. Ibig sabihin ko yung... Ang pinakamahirap Belgium is yung pagbili ng materyales. Oo. Tapos yung Oo. gastusan. Hindi naman tayo magpapagawa ng bahay pagka wala tayong budget. Kung gusto Pero- niyo magpagawa ng walang budget, sigurado Alam- ang gawin alam- niyo po. Alam niyo kung Oo. ano gawin niyo? Sasakit ang ulo niyo. Pwede naman magpagawa kayo. Actually, yung sa amin, ganito, yung sa may bahay na pinagawa, may budget doon. Kaso nga lang, talaga, sabi ko nga po sa inyo, grabe yung naubos. Iba kasi yung estimate sa totoong presyo. Oo. Kasi ang pinakamahal na doon finishing, napakamahal ng finishing mga amigo, mga tiles, yung mga gamit, yung mga bowl, tapos yung mga lahat halos mahal. So, yun po mga amigo. Pero masaya naman ako, nakahinga na ako ng maluwag. Yun ang totoo. Kapasalamat ka ba kay God sa nangyari yan? Kahit paano? Kuya Bedyo, mas magandang itanong na lang natin yan sa house tour. Oo. Kasi syempre, ayoko na masyadong elaborate. So anyway, change the topic. So ano bang latest sa mga Africans? I mean, I'm talking to the Alam mo na baka chismoso mo lahat ng tinatanong mo. to the Number family of TM. Kung si Ate Janet chismosa, tsaka si Billy, ikaw chismosang pala. Hindi na, kumusta na? Kasi marami kasi tatanong sa akin Oh. ng mga subscriber natin. Kumusta Ano na bang sila? latest? Ano bang latest? Ano Kasi bang hindi ano ako- ba yung updates? Yung ano ba yung mga may balak ka bang pumuntang AG in the Alam mo, Bedyo, future? nasagot ko Mga na yun. ganon. Di ba nasagot ko na yung mga tanong ni Oo nga. Paul? Lang yung mga tanong mo kay Tapos, Belgium. paano ba yung Nakikinig ka, di ba dati yung mga tanong mo na sa akin yan? Yung O sige, natin- direct to the point. So give me an answer. Anong latest? Latest. Ayun, sa pagpunta ng nila Chamami dito, mga amigo, nag-usap na kami dyan ng Masinsinan. Masinsinan kami nag-usap ni Chamami sa pagpunta niya dito. So sabi ko ganito, in-instructan ko na siya na sabi ko sa kanya, unang-una, wag mo sasabihin kung kailan ka darating sa Pilipinas kapag may ticket ka na. Wag kang magkukwento sa mga kapitbahay mo na aalis ka. Wag kang magkukwento kahit kanino na aalis ka sa bansa niyo. Hayaan mo na magulat na lang yung mga kapitbahay mo na kayo ay nasa Pilipinas. Na yun ang unang kabilin-bilinan ko kay Chamame. Kabilin-bilinan ko na ikaw ay manahimik at huwag kang magkukwento about doon. So nag-usap kami ni Chamame ng Masinsinan about dyan. Kasi marami mga naiinggit ka ako sa'yo. Maraming gustong humadlang sa pagpunta mo sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, hindi mo ako alam kasi about sa social media. Sabi ko sa kanya. Kaya huwag kang magsasalita about yan. Sabi ko sa kanya. And then naunawaan naman niya yun. Sabi niya, oo, alam ako sinasabihan kahit kanino. Sabi ko, sa mga anak mo, pakisabi na huwag magsasabi, huwag magkukwento sa mga tao doon na aalis kayo. Sabi ko sa kanya. And then, aside from huwag siya magkukwento doon, sabi ko sa kanya, ay pagpunta nyo ka ako dito sa Pilipinas, sabi ko sa kanya ganun, marami tayong mga dapat gawin na handa ka ba?
like ako yung pag-sign mo na ako maging guardian, ganyan, yung mga documents na kailangan, ganun. Ang sabi niya sa akin ay pinapaubaya ko na sa iyo ang aking mga anak dahil alam ko na yung mga anak ko na yan ay tinuturing ka rin tatay. So, ikaw ay malaki at tiwala ako sa iyo, sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin ni Tia Mami ganun. Kasi ngayon pa lang sinasabi ko na kay Tia Mami yung mga possibility. Sabi ko sa kanya, hindi pwede yung ngangal-ngal ka lang, mga ganun-ganun. Sabi ko, iyak-iyak ka lang. Sabi ko, right now, sabi ko kay Tia Mami, ay iba na, hindi na kagaya ng dati. Sabi ko sa kanya, marami na nagagalit. Sabi ko, marami na nagagalit sa akin. Sabi ko sa kanya, marami mga na, dahil sa mga bagay na marami na kang nangyari after nang umi kayo, sabi ko sa kanya ganun. So, alam po yan. Alam niyo naman ang dahilan, di ba? Maraming dahilan kung bakit syempre ganyan yung nangyari sa sitwasyon namin ngayon. So, naiiling na lang ako. Sabi ko nga hanggat malinis ang ating hangarin sa mga tao na tinutulungan natin, ay wala makakapigil sa pagtulong natin. At hayaan natin na ang Diyos ang mag-provide, mag-guide at mag-protect sa atin. Yun lang ang sinasabi ko kay Tia Mami. Yun like yung sinasabi kay Tia Mami. God will provide, pag-protectahan tayo ng Diyos, ganyan. Tingin sa atin ng mga iba yung satanas tayo, halimaw, ganyan. Pero bahala na ang Diyos sa mga taong naiinggit sa mga bagay na ginagawa natin. So, syempre, happy naman tayo na sila ay makakarating sa Pilipinas and then makakapag-aral muli. So, ano pa man yung gawin nila ay tayo ay patuloy pa rin tutulong. Sabi ko nga, right now marami na pag-changes. So, kung before ay tumutulong tayo, nakapokus tayo sa pagtulong sa Africa, ngayon parehas na sa Pilipino at sa mga Afrikano. So, syempre hindi naman natin pwedeng, sabi nga ganun Ate Bebe, yung kapitbahay ni Ate Janet, hindi naman po pwede na itapon natin basta-basta yung mga taong nagbigay ng diretso. Hindi natin pwedeng itapon yung mga tao o baliwalain yung mga tao na nagbigay sa atin kung naging buhay kung paano tayo nakilala. Sabi natin Bebe yan. Hindi natin pwedeng ibasura yung mga tao na napakalaki ng utang na loob natin kasi ay na-admit ko na talaga napakalaki ng bahagi ng pamilya Matinga sa buhay ko. Kaya kung ano mang meron tayo ngayon. Kaya never ko na pinabayaan sila Tia Mami mula nang nandito at hanggang umuwi at hanggang ngayon. So sila yung family na I think yung extended family natin na tinatawag na anumat anumang mangyari ay magiging, sabi nga niya, nasa side mo lang ako. Kapag sinabi yun sabi niya, may nasa side mo lang ako lagi. At maraming issue na lumilitaw, kaso mahirap patulan, huwag na lang patulan yung iba, pero yung iba mahirap, magandang sagutin din. Basta regarding sa pag-uwi ni Tia Mami ay sabi ko maraming umahad lang sa pag-uwi ni Tia Mami. Umahad lang sa pag-uwi ni Tia Mami, marami, sabi ko. Pero paano ang gagawin, di ba? Di mag-pray lang, bahala na ang Lord kung ano yung ibibigay niya, kung ano ang kalooban niya, di ba? Pero gagawin natin ng lahat para sa pag-aaral ng mga bata. Sana maawa yung iba na di ba? Maawa yung iba sa mga ginagawa nila sa kila Tia Mami, sa mga bata, yung mga ganyan. So, iba kasi grabe mag-comment, grabe magsasalita. Kaya na-instruct ako na si Tia Mami about yan. So, ayun po mga amigo, maraming salamat po at nawa po makarating sila ng ligtas dito